So mga kamads, mga kaibigan, salamat po dahil tayo ay viral po ngayon sa TikTok. Ito particular ito, 'tong content na 'to kung saan, kaaway ng mga pulis yung abogado ni Kibuloy. Kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila, and in my opinion wala silang maling ginawa dito. Pakinggan muna natin 'to. Ayan na, this is it, Okay, this this is it. is an alias warrant of arrest addressed to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Inaasar pala ng mga DDS si Sir Chief dito as Diwata daw, kasi medyo hawig nga daw ni Diwata, sabi ng mga tao. Pero ano kasi siya alam mo yung talagang batak sa trabaho. Elsewhere Yan, kung nakasulat, kay boy. Sylvia Simanes po. Oo. Pasig. Oo. Ayoko kasing i-livestream dahil alam niyo naman ako, hindi ako maka-Duterte. Baka i-copyright ako, mahirap na. So, ingat-ingat lang din, utakan na lang natin kasi mamaya papakita ko sa inyo yung mga propagandang pinapalabas ng SMNI. Pinanood ko yon, 9 hours yung stream nun, and napanood ko lahat yon. Isa-summarize ko yung mga strongest points nila at hindi ko sila i-strawman. Hindi ako ganong klaseng tao, tuloy. At kahit Pasensya saan na po. namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere. Basahin mo, attorney. Sir. Excuse me, yung elsewhere mo ha? Sandali muna, ma'am. Sige, Nag-uusap po. kami dito ng maayos. Sige lang po. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, kasi ito, ano kasi ito, enclosed building. Attorney. So yung Ganito, address attorney. sana, Ganda sir. nung Yung address GoPro sana. ni Oo. Ito, Sir. attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero Pero Okay ngayon, ka. Due papasa process kami ka, boy. sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano gusto mo sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. So, ipopost ko na dyan, tapos panoorin nyo na lang to sa... Eto, puro politika to kasi some of you guys wants me to cover politics. So, wala namang problema yon. Extra sa akin yun. Diba? So, dito iba-iba yung topics natin dito. Pero, sinasabi ko lang sa inyo na hindi ito para sa mga DDS na mahihina ang loob. So, kung DDS kayo, pasensya na, hindi talaga ako kampi sa inyo. Kasi, lalong-lalo na ngayon na kinulto vibes na ng mga amo nyo, yung, panoorin na lang natin yung isang video na ito. Teka, papakita ko sa inyo. Grabe Grabe, pare. Ay, nako, ito. Ayan, no? Biruin mo, sa paano may yawa ang motoragis na yun. At saka yung mga tao, hinahaha sila. Now, let's go deeper dito sa nangyari, okay? So, ganito, yung sa police muna. Ang argument ng police, binaba ng korte na may warrant si Kibuloy. So, we are just enforcing the law. That's plain and simple. Ngayon, si Torion, yung lawyer ni Kibuloy, is hinaharangan niya yon with all his lawyering abilities. Yang si Torion, ano yan dean yan ng isang kolehiyo, ng isang law college. Now, that is his argument. Pero, it is not the proper forum na pigilan mo yung police na gumawa sila. That is my opinion on the matter. Now, ang KOJC kasi, magaling silang yung mga tauhan ni Kibuloy. And this is the sad part talaga para sa akin. Kasi, si Pangulong Duterte kasi, tinalaga siya na caretaker, or ano bang tawag doon? Legal caretaker Duterte. Teka lang, hanapin ko lang para tama yung citations natin. Ito, Kibuloy. Para tama lang yung ito. Property administrator. Yan yung isang itinalaga si Pangulong Duterte na proper administrator ni Kibuloy. So anyone na papasok or may transaction sa property ni Kibuloy, si Duterte ang sasagot. Literal na yung dating pangulo natin ng Pilipinas ay ginawang taga-bantay ng bahay ni Kibuloy. So you can just see the power dynamics here, 'di ba? Dating presidente ng Pilipinas 'yan,
reduced to a mere caretaker of the property of Quebuloy. And dun ka din magtataka sa power dynamics ng Dutertes and the Quebuloys. It seems to me that the Dutertes are being somewhat funded or nakikinabang sila dun sa relationship nila with Quebuloy. It's not just friendship eh. Kasi ayan no, property administrator sila. So that is something na I would like you to take in, whether you are DDS or Dilawan or Marcos loyalist or any other yung political allegiance nyo into consideration. Kasi mukhang talagang nagkakasiraan na tayo ng ulo dito mga kamatis, mga kaibigan eh. Di ba? Ngayon, let's go back naman doon sa kung ano yung ginawa ng mga taga SMNI at saka ng KOJC. Ngayon, in the reports, kasi grabe, nagkakagulo-gulo nagkakagulo-gulo yung mga tao dito. So, bakit sila naggaganyan? Ang sagot dyan is because they want to have it na nagkakaroon sila ng religious ceremony. Now, under our constitution, hindi mo pwedeng gambalain ang isang religious ceremony. Case in point yung kay Carlos Celdran. Naalala niya yan, yung Damaso? Teka lang, asan na ba Ito. Naalala niya yung kay Carlos Celdran. Carlos Celdran, umabot yan ng Supreme Court and hinatulan siya ng guilty. And inaatasan siyang makulong for 10 years. So, ngayon, GG na kasi si Carlos Celdran, so deads na siya. So, from Manila man to Madrid exile, and then sabi nila dead na daw si Carlos Eldred. So, yan yung ina-angle ngayon ng KOJC that they are doing a religious ceremony and the police are interrupting their religious ceremony. Ang galing nga nung legal anong legal blanket nila na ginagawa nila. Kasi pwedeng ngayong maghabla ng KOJC sa mga police na pumasok. Each and every one of them. Lahat ng 2,000 police na yun, pwede mag-file sa piskalya ng Davao na kasi since it's happened in Davao, so sa Davao sila magrereklamo. This is one of the factors na kailangan yung tandaan. So, ako kasi, when I was reporting on this, mga kamatis, mga kaibigan, teka lang, close natin yan. When I was reporting on this, mga kamatis, ang kinukuha ko dito yung mga importante. Kunyari, etong vlogger nila na Mickey Bulay, pakinggan natin Okay. So may dumating na lawyer. Kupal! Pakinggan nyo. Ang ina mo, kupal! Yan, so yung isang vlogger na yan, mura siya ng mura. Talagang nang titrigger siya ng mga police. And narinig ko din dito within the 9-hour content ng SMNI Banat Bay at saka nito mga DDS supporter na to. Sinabi nila na wala dyan si Quebuloy. Wala nga dyan ginaganon nila. So, I don't know kung bakit nila sasabihin yon. Pero ang sinasabi, ang intelligence report kasi ng mga police, nandun si Quebuloy, kaya nandun sila. Pero yung pagkakasabi nila, it's so adamant na wala dyan. Gets nyo? Parang alam nila na wala dyan. And it turns out, wala nga dun si Quebuloy. So, ang nangyari lang, it has become a wild goose chase sa police doon sa loob ng compound ni Quebuloy. Where is Quebuloy right now? I'm betting he is not in the country. Kasi, ginaludgod nila itong itong compound na to Ginaludgod nila yan to find a fugitive. Kasi si Quebuloy, kahit anong sabihin ng kanyang abogado, may kaso siya and kailangan niyang humarap sa korte. Okay? May warrant of arrest na siya Okay? So, he needs to follow the law. Okay? No one is above the law. Kaso nga lang, yung lawyers are very good. They are very good lawyers. Kino-question nila yung constitutionality nung ginagawa nung ating mga korte. Kasi nga parang, and of course meron din siyang anong tawag dito? Meron din kaso kasi si Quebuloy sa Amerika. So nakikita nyo naman yung mga recent news, yung Interpol is very active in helping us. 'Di ba yung isang congressman
Ngayon yung si Alice Guo at saka yung mga kapatid niya, 'di ba? That is all the work of Interpol. It seems to me that the Philippines and Interpol are very good, has a very good working relation. So that is the fear of Kibuloy kasi may warrant siya sa Amerika, okay? Si Kibuloy is not a good person in terms of mga kaso. Marami siyang dapat harapin na he is evading it because he is protected dito sa country na to. Yun nga lang hindi na siya pinoprotektahan ng ating gobyerno and nagiging impartial sila kay Kibuloy. So what is the propaganda now? If I go to someone like Banat Bay, ang sasabihin niya is martial law na ito. Why? Una sa lahat, hindi ang pine-persecute lang is someone who committed alleged crime. Si Kibuloy, okay? 'Di ba may probable cause yung mga shit niya kaya siya pinapatawag sa korte. Simple as that. Pwede siyang humarap, pwede siyang mag-bail kung pwede, pero we don't know that unless gumulong yung kaso. Okay? Kailangan humarap siya. Ngayon, nagmamatigas siya, so that's why ang gobyerno is being forced to a corner na to go to extreme measures para habulin siya. In one live or in one content ni Kibuloy, sabi niya ganon, hindi ako magpapahuli ng buhay habang umiiyak siya. So, it is alangan namang 5 lang yung pumunta sa buong galuguran yung KOJC na yan, di ba? So, it is the correct move to make, mga kamatis, mga kaibigan, of the police na galudgurin nila yung compound ng KOJC para to put this man into trial. Okay? Kaso nga lang natatakot sila because of yung threat of the Interpol getting in between, which is I would actually want to see that. Kasi nasan si Kibuloy ngayon? Nagtatago. Nasan siya? Hindi na naman sasabihin niya ng mga taong close to him. So ano po ang moral dito? Vote wisely sa coming 2025. Yun lang naman, gege mga lads.